umaga po sa ating lahat. Sa ating pastor, sa mga manggagawa, sa mga bisita, sa mga kapatid kay Kristo, higit sa lahat sa ating mahal na Panginoon. Ngayong araw na ito ay ang pagsasagawa natin at pagsaselebrate ng banal na hapunan o tinatawag natin the Lord's Supper or Holy Supper. At bago po yun, kapatid, pag-aralan muna natin ang isang event o isang storya sa buhay ng ating mahal na Panginoong Jesucristo na I think this is very significant. Napaka-importante nito to the point na lagi siyang isinasali sa mga pelikula na nagpo-portray sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. I think that was last month, no? Na niyaya ko yung aking family na manood ng The King of Kings, isang pelikula na nakatuon at nakasentro sa kwento at sa buhay ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. At sa aming panonood ng pelikula na ito, kapatid, nakita ko na isang scene sa pelikula na ito tungkol sa ating mahal na Panginoong Jesucristo ang pag-aaralan natin ngayong umaga na ito. No? Isinali ito sa pelikula sapagkat ito ay napakahalaga. At pinamagatan ko ito, kapatid, na mula sa taas, pababa. No? This is in reference to the forgiveness of sins, so ipagpapatawad ng kasalanan ng tao. So this is in reference to soteriology, yung pag-aaral ng kaligtasan ng kaluluwa ng tao. So pinamagatan natin ito mula sa taas, pababa. Anong key verse natin ngayong umaga na ito? It's Luke chapter 5, verse 17 to 26. Ang counterpart nito, kapatid, is Mark chapter 2. Kung nagbabasa kayo ng Biblia, meron dalawang kwento rito, kapatid. Yung kwento according to Mark, which is Mark chapter 2, and ang kwento according to Luke, which is Luke chapter 5, verse 17 to 26. Manapatin nyo muna, kapatid, na bago tayo magpatuloy, basahin ko muna itong talata na ito sa Biblia. Isang araw habang siya nagtuturo, may nakaupang mga pariseo at mga guro ng kautusan na nagmula sa bawat nayon ng Galilea, Judea at Jerusalem, at ang kapangyarihan ng Panginoon ay nasa kanya upang magpagaling. At may dumating na mga lalaki na may dalang isang lalaking lumpo na nasa isang higaan at sinikap nilang may pasok ang lumpo sa bahay at may ilagay sa harap ni Jesus. Subalit dahil wala silang makitang daan dahil sa dami ng tao, umakyat sila sa bubungan ng bahay at ibinaba siya pati na ang kanyang higaan mula sa binutas nilang bubungan sa gitna sa harapan ni Jesus. Nang makita niya ang kanilang pananampalataya ay sinabi ni Jesus, "Lalaki, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." At ang mga eskriba at ang mga pariseo ay nagsimulang nagtanong, sino ba itong nagsasalita ng mga kalapastanganan? Who is this who talks blasphemy? Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan maliban sa Diyos lamang? So hindi katanungan sa mga pariseo. Subalit batid ni Jesus ang kanilang mga iniisip at sinabi sa kanila, bakit ninyo ito pinag-aalinlangan sa inyong mga puso? Alin ba ang mas madaling sabihin? Pinatatawad na ang iyong mga kasalanan o sabihin, tumindig ka at lumakad? Ngunit upang malaman ninyo ang anak ng tao ay may otoridad sa ibabaw ng lupa na magpatawad ng mga kasalanan, ay sinabi niya ito sa lumpo. Sinasabi ko sa iyo, sabi ni Jesus sa lumpo, tumindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa bahay mo. Kaagad siyang tumindig sa harapan nila, binuhat ang kanyang higaan, at umuwi sa kanyang bahay at niluluwalhati ang Diyos. 26. Labis na namangha ang lahat at niluwalhati nila ang Diyos. Napuno sila ng takot at nagsasabi, nakakita kami ngayon ng mga bagay na katakataka. Ito ang pag-aaralan natin ngayong umaga na ito, kapatid. This is Luke chapter 5, verse 17 to 26, dalangin ko, kapatid, na sundin niyo ako sa bawat paghihimay-himay natin sa verse na ito ngayong umaga na ito. First, kapatid, punta tayo sa verse 17. Isang araw, habang siya'y nagtuturo, sino ito? Sino nagtuturo? Ang ating mahal na Panginoon.
may nakaupong mga Pariseo at mga guro ng kautusan na nagmula sa bawat nayon ng Galilea, Judea at Jerusalem, at ang kapangyarihan ng Panginoon ay nasa kanya upang magpagaling. Makita mo dito kapatid na mayroong mga Pariseo at mga guro ng kautusan na galing sa mga iba't ibang mga lugar noong unang panahon sa Galilea, sa Judea at sa Jerusalem. So, pwede niyong sabihin ngayon, kung i-imagine natin, darating tayo sa oras na iyon, na maraming mga Pariseo ang nakaupo kasama si Kristo. Kasi galing sila sa iba't ibang lugar, sa Galileo, Judea at Jerusalem. So marami sila, mga Pariseo dito, mga eskriba doon, na nakaupo kasama si Kristo. Ngayon magtatanong kayo, bakit sila nakaupo? Kasi, noong unang panahon, kapatid, kapag sinabing, pag mayroong guro, ang guro kapatid o yung teacher, ay nakaupo kapag nagtuturo. Unlike ngayon, ngayong panahon na ito, di ba yung guro yung nakatayo na, at yung mga estudyante sila yung nakaupo. Pero noong unang panahon, kapatid, kapag guro ka at kapag meron kang alam, ikaw lagi yung nakaupo. So ikaw yung may otoridad, ikaw yung may alam, so ikaw dapat yung nakaupo at yung mga nakikinig sa'yo, sila yung mga nakatayo. At si Kristo, kapatid, ay nagtuturo. Actually, sa Mark chapter 2, hindi naman nandun si Kristo para magpagaling eh. Actually, sa Mark chapter 2, sinabi na si Kristo ay nandun para magturo ng mga salita ng Diyos. Kaya meron mga Pariseo, meron mga Sadduceo, meron mga eskriba doon upang kanilang kontrahin yung mga sinasabi ni Kristo. Kaya nandun sila. Nandun sila upang makipagdebate at kontrahin yung mga sinasabi ni Kristo. Eh bakit sila nakaupo rin kasama ni Kristo, yung mga Pariseo, yung mga guro ng kautusan? Bakit? Kasi para sa kanila, kapantay nila o mas higit pa sila kaysa sa Panginoong Jesucristo na nakaupo. Kaya kaysa sa nakatayo yung mga yan para makinig, dapat nakatayo sila, di ba? Kasi nakikinig lang sila eh. Pero hindi, umupo sila kasama ni Kristo. So may kita mo dyan kapatid na mga Pariseo, mga eskriba, mga Sadduceo, nung unang panahon ay mga arroganting mga religious leaders. Mga pinuno yan kapatid ng relihiyon, which is Judaism. Ang relihiyon mismo na pinanggalingan ng ating Panginoong Jesucristo. Itong mga religious leaders ito ay nakaupo at marami sila. At nandun sila upang makinig ng mga salita ng Diyos. Pero makikita mo dito kung yung sinabi ni Luke. Ang sinabi ni Luke, at ang kapangyarihan ng Panginoon ay nasa Kanya. Sino yung Kanya? Si Kristo. Upang magpagaling. Nandun si Kristo at ang kapangyarihan ng Panginoon ay nasa Kanya upang magpagaling. Pabasdan natin kung ano yung title na binigay ni Luke sa Diyos. Ano yung title na yun? Lord, which is L-O-R-D. He pertains to God. The power of God is in Christ so that He can heal. Pero instead na God yung ginamit niya, He used the word Lord. No? This is nung nandiyan pa si Kristo. Kaya nga sabi ko, di ba, after that, nung si Pablo na yung nagpe-preach, at saka si Peter, at saka si John, sa later stages ng New Testament, ano yung tinatawag nila? Sino yung God? The Father, right? Pero pag tinatawag natin, pag sinasabi nila si Jesus, ano yung title na ibinigay sa Kanya? Lord, di ba? Meaning, na-acknowledge nila in the later New Testaments na ang kaharap nila ay hindi lamang tao, kundi He is a very important figure to the point na pwede siyang tawaging Lord or Panginoon. Pero ngayon makikita mo dito sa oras na ito na ang ating Panginoong Jesucristo ay may kapangyarihan upang magpagaling. Bibigyan ko yun ng konting konteksto kasi sabi ng aking asawa, mahalaga talaga na may mga litrato o imahe para maintindihan natin. So, sino yung mga yan? Yung mga Pharisees, yung mga Sadducees, yung mga eskriba, yung sinasabi ko kanina na nakaupo kasama si Kristo. Sila kapatid, yung mga tao na yan, kung nanonood kayo ng Let's See the Passion of the Christ o kung ano mang kwento ni Kristo,
Yan, kapatid, yung mga religious leaders nung unang panahon. Kung yan, nabubuhay sila ngayon, yan yung mga pastor, yan yung mga pari, yan yung mga namumuno sa templo at sa simbahan. Yan, yung mga tao na yan. At yan, kapatid, yung mga nakaupo kasama ni Kristo. Bibigyan ng konting konteksto, ha? Yan, yung mga nakikita ni Kristo lagi, every time na siya ay evangelize, no? Kasi yan yung mga tao na yan upang kontrahin si Kristo. So sa 18, habang ang ating mahal na Panginoong Jesucristo ay nagpe-preach ng Word of God, at marami yung mga tao na nandoon, kapatid. Sa sobrang dami ng mga tao na nandoon, na nakatayo, hindi makapasok yung mga bagong dating. Kaya nga sa 18, may sabi dito, at may dumating na mga lalaking may dalang isang lalaking lumpo na nasa isang higaan, at sinikap nilang maipasok ang lumpo sa bahay at mailagay sa harap ni Kristo. So yung mga tao na ito, may dala silang lumpo. Bakit dinadala nila yung lumpo na nakahiga sa higaan? Kasi ang lumpo ay hindi very good. Kapag lumpo ka, hindi ka nakakalakad. Kapag ikaw ay lumpo, technically sa buong buhay mo, hindi ka na makakalakad. No? Pero dahil maraming tao sa Naindiyan, makita mo dito, subalit dahil wala silang makitang daan, dahil sa dami ng tao na nakikinig sa salita ng Diyos, umakyat sila sa bubungan ng bahay. So umakyat sila sa bubungan ng bahay at ibinaba siya, pati na ang kanyang higaan mula sa binutas nilang bubungan sa gitna, sa harapan ni Jesus. Bibigyan ng konting konteksto kasi yung mga oras na ito, pag sinabing bahay at may bubungan, ang bubungan ay bakal, di ba? Paano bubutasan yung bakal? Well, kapatid, ganito yung itsura ng mga bahay noong unang panahon. Yan ang common na itsura ng isang bahay ng isang Hudyo, kapatid, noong unang panahon. So si Kristo ay nagpipreach sa bahay na yan, at ang bawat bahay ng mga Hudyo ay mayroong bubungan, at ang bubungan nila ay flat, kapatid. Hindi siya kamukha ngayon na patusok. Flat yung mga bubungan nila para kapag mainit yung panahon, doon sila nagpapalamig sa taas ng kanilang bubungan. At ang kanilang bubungan, kapatid, ay may daanan. No? Papunta sa bubungan. Kasi nga doon sila nagpapalamig kapag mainit ang panahon. Saan idinaan yung lumpo? Diyan. No? Idinaan ang lumpo diyan sa taas ng bahay. So itong lumpo na ito, kapatid, hindi nakakalakad. So kailangan ng maraming lalaki upang buhatin siya. Idinala siya sa taas, at ang ginawa ng mga lalaki na ito para maipasok siya sa harapan ni Kristo ay binutas nila yung bubungan na yan. Pwede bang butasin yan? Yes, kasi nung unang panahon, kapatid, ang mga bahay ay gawa lamang sa kahoy. Yung bubungan nila ay gawa lamang sa kahoy at sa straw, kapatid. So, binutas nila yung bubungan at binaba yung lumpo. Ano yung itsura nun? Ganyan. Yan. So, binutas nila yung bubungan, tapos binaba nila yung lumpo sa harapan ni Kristo. Makikita mo sa imahe niyan, kapatid, na mga Pariseo ay nakaupo kasama si Kristo. Hindi sila nakatayo. No? Nakaupo sila kasama si Kristo. At yung mga disipulo ay tumulong doon sa binabang lumpo sa harapan ni Kristo. Sa 20, nang makita niya ang kanilang pananampalataya, si Jesus ito, nang makita nila ang pananampalataya, nang makita niya ang pananampalataya ng mga tao na ito, na kahit walang daan, gumawa sila ng daan upang maipasok lamang itong lumpo na ito at malagay sa harapan ni Kristo. Nang makita niya ang kanyang pananampalataya, ay sinabi ni Jesus ganito, lalaki, ang sabi niya sa lumpo na nasa harapan niya, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Again, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Marami yung nagtaka marahil sa mga oras na ito. Marami yung nagtaka kasi ang dahilan kung bakit
dinala yung lalaki lumpo sa taas at binaba mula sa bubungan ay upang pagalingin siya ni Jesus. Magtataka ka, bakit sila mag-e-effort na dadalhin pa yung lumpo sa taas ng bubungan at ibababa sa harapan ni Kristo? Kung hindi siya pagagalingin ni Kristo. Kasi yun naman talaga yung dahilan kung bakit siya dinala sa harapan ni Kristo at the first place. Dahil nalaman nila, nabalitaan nila na si Kristo ay nagpapalakad ng mga lumpo, nagbibigay ng paningin sa bulag, nagbibigay ng kalinisan sa mga may ketong. So marami yung nakakarinig ng balita na ito. Dinala nila itong lumpo na ito sa harapan niya upang siya'y pagalingin ni Kristo. Pero hindi yon ang ginawa ni Kristo. Ano yung sinabi ni Kristo? Nung makita niya ang lalaki na ito, ito yung sinabi niya, "Lalaki, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." So marami yung nagtaka. Aba, parang yatang mali yung nangyari. Pero yung mga eskriba na nandoon, kapatid, sabi ko nga, nandun sila upang kontrahin si Kristo, ay nagsalita sa 21. Ang mga eskriba at ang mga Fariseo ay nagsimulang magtanong. Nagbulong-bulungan sila sa isa't isa. At ito ang kanilang tanong. Sino ba ito na nagsasalita ng mga kalapastanganan? No. Nakita ito ng mga Pariseo, nakita ito ng mga Sadyuseo, ng mga eskriba, at sinabi nila sa kanilang sarili, itong tao na nasa aming harapan ay nagsalita ng kalapastanganan sa Diyos. Bakit? Kasi ano yung susunod nilang tanong? Sino ang makakapagpapatawad ng mga kasalanan maliban sa Diyos lamang? Ibig sabihin, kapatid, tanging ang Diyos lamang ang may kapangyarihang magpatawad ng kasalanan. Pero bakit itong si Kristo na nasa aming harapan, na isang tao na nakaupo kasama namin, ay nagpapatawad ng kasalanan? Imagine na lang yung mga tao na yun, mga religious leaders nung mga panahon ni Kristo, tulad ng mga pastor, tulad ng mga pari ngayong oras na ito, kapag may nakita silang mga bagay na mali o taliwas sa kanilang paniniwala, sila ay magagalit. So itong mga Pariseo na ito, itong mga Sadyuseo na ito ay galit na sinasabi, sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan maliban sa Diyos lamang? So may assumption na sila ngayon. Ano yung assumption nila? Na sinasabi ni Kristo sa kanyang ginawa na siya ay Diyos. Para bagang sinasabi ni Kristo na siya ay Diyos. Bakit? Kasi nagpatawad siya ng kasalanan ng tao. Yon ang nakita ng mga eskriba. Pero yung mga tao, ano nakita nila? Nakita nila na si Kristo ay nagpagaling. Bakit? Tingnan natin sa 22. Sabi ni Kristo, subalit batid ni Jesus ang kanilang mga inisip at sinabi sa kanila, kanino ito sinabi? Sa mga eskriba, sa mga Pariseo, sa mga nagtatanong. Di ba ang Diyos lamang ang makakapagpatawad ng mga kasalanan? Bakit ka nagpapatawad ng kasalanan? Marahil yun ang tanong nila. Ang tanong din ni Kristo sa kanila ay ito, bakit ninyo ito pinag-aalinlangan sa inyong mga puso? Bakit kayo nagdududa sa mga sinabi ko? Bakit kayo nagtataka sa mga sinabi ko? Yun ang tanong ni Kristo. Ano ba yung sagot niya? Alin ba ang mas madaling sabihin? Yung pinatatawad na ang iyong mga kasalanan? O sabihin tumindig ka at lumakad? Ano yung sinasabi ni Kristo rito? Ano ba yung mas madaling gawin sa isang taong lumpo? Ang sabihin na ba na pinatawad na siya sa kanyang mga kasalanan? O tumindig siya at lumakad? Meron siyang ibig sabihin dito, kapatid. Ano ibig sabihin dito ni Kristo? Na kapag pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan, ito ay may kinalaman sa iyong pagkatao, sa kabuuan ng iyong pagkatao. Kasama na dyan ang inyong mga sakit sa katawan.
Meaning, kapatid, ang sinasabi ni Kristo rito na ang kanyang sinabi is the power to fully and absolute healing ng isang tao na nangangailangan ng pagpapagaling. In other words, ang sinasabi ni Kristo dito, ano ba ang mas mahalaga? Ano ba ang mas kailangan ng isang tao? Ano ba ang mas kailangan ng isang taong makasalanan na nangangailangan ng kaligtasan? Ang patawarin ng kanyang kasalanan? O sabihin sa lumpo na tumindig siya at lumakad? Yan ang tanong ni Kristo sa mga Pariseo. At ang mga Pariseo ay nagulinihanan, kapatid. Kaysa sa magkaroon sila ng kasagutan sa kanilang katanungan, mas lalo silang naguluhan sa salita ni Kristo. So, ano yung ginawa ni Kristo? Ang ginawa ni Kristo, kapatid, ginawa niyang madali para sa kanila sa 24. Sabi dito ni Kristo sa 24, ngunit, sabi ni Kristo, upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may otoridad sa babaw ng lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Ito ang dahilan kung bakit pinatawad niya, ito ang unang ginawa niya doon sa lumpo, pinatawad niya ang kanyang kasalanan upang maipakita sa mga Pariseo at mga Sadyuseo, mga Eskriba, doon sa oras na iyon na siya ang anak ng tao. The Son of Man. Pinag-aralan na natin ito sa Christology. Ano yung paboritong titulo ni Kristo? The Son of Man. Hindi niya sinabing that He is the Son of God, but rather, He always say that He is the Son of Man. This is in reference to what? Daniel chapter 7, na sinasabi na mayroong isang tao na nagmula sa langit, bumaba sa lupa kasama ng mga ulap, na para bagang siya ay Diyos, pero mukha siyang tao. At ang kanyang kaharian ay pangwalang hanggan, at ang kanyang kapangyarihan ay makapangyarihan sa lahat. At itong anak ng tao na ito na tinatawag nila ay bumaba mula sa langit, pumaybaba mula sa taas. At ano yung sinabi ni Kristo sa kanila? Ako yun, sabi ni Kristo sa mga Eskriba. Ako yun, sabi ni Kristo sa mga Pariseo. Kaya kung pinatawad ang kasalanan ng lumpo na ito, ay upang ipakita ko sa inyo na ako ang anak ng tao na may otoridad sa ibabaw ng lupa na magpatawad ng kasalanan. Ladies and gentlemen, kapatid, makikita mo dito ang parallelism. Paano nakapasok yung lumpo? Binaba siya mula sa taas. No? Bakit siya binaba mula sa taas? Kasi walang daan para maipasok yung lumpo. So gumawa ng daan yung mga tao, pumunta sila sa itaas at binaba siya mula sa taas. At ano yung ginawa ni Kristo nung makita niya ito? Nung makita ni Kristo ang pananampalataya by faith alone, ang pananampalataya ng mga tao na ito, hindi tinignan ni Kristo yung paraan kung paano pinasok yung lumpo, kundi bagkus ang tinignan ni Kristo yung puso nila. Yung puso nila na sumasampalataya sa Kanya. At ano yung ginawa ni Kristo nung makita ang pananampalataya ng mga tao na ito? Sabi niya sa lalaki, lalaki, pinatawad na kita sa iyong mga kasalanan. By faith alone is what accounts us righteousness. Doon tayo pinapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan kung sumasampalataya tayo sa Kanya. Kaya makikita mo dito, kapatid, kung paano mula sa taas ay ibinaba ang lumpo na ito sa harapan ni Kristo. Ganun din ang ginawa ng ating mahal na Panginoon, na bagamat siya ay nasa taas, bagamat siya ay nasa langit at nakaupo sa magarang trono,
Hindi niya ito pinanghawakan, kapatid. Hindi niya ito itinuring na isang bagay na kanyang panghawakan. Ang alin? Ang maging kapantay ang Diyos. Sabi ni Pablo, that is Philippians chapter 2. Na ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, bagamat siya ay Diyos, ay bumaba sa lupa na ito upang ano yung main goal niya, ano yung pinaka-mission niya, na ang ating mga kasalanan ay mapatawaran. Makikita mo dito, kapatid, na mayroong priorities ang ating mahal na Panginoon. Ang priority niya ay maipakita sa mga tao kung sino ang Diyos. Kasi sabi niya dito, I came, sabi natin mahal na Panginoong Jesucristo, upang maipakita ko, maipahayag ko sa inyong lahat kung sino ang Diyos. Diba? He is the image of the God that we cannot see. Upang maramdaman natin, makausap natin, personal, ang Diyos. At siya, kapatid, ay nandito upang magpatawad ng mga kasalanan. At noong mga oras na iyon, marami ang nagtaka. Sino ba tong tao na ito na sinasabi niya na siya ang anak ng tao? Mga Hudyo, alam yan, kapatid. Tayo, hindi natin alam yan. Kasi hindi pa tayo ganun bihasa sa mga kultura ng mga Hudyo. Pero pag sinabi ikaw ay ang anak ng tao at ikaw ay Hudyo, alam mo na agad kung sino ang ibig sabihin. Siya ang Diyos na nandito sa mundong ito. Emmanuel, God with us. Bakit mukha siyang tao? Kung siya ay Diyos, bakit siya mukhang tao? That's the point. Ang anak ng tao ay mukhang tao, pero siya ay Diyos. Kaya sabi ko, it's very important to profess the hypostatic union of Christ, that He is 100% man, and He is also 100% God, dual nature in one person. Sinabi niya dito, ito sa lungko. Sabi niya, matapos niyang ipahayag sa mga tao na siya ang anak ng tao na may otoridad sa ibabaw ng lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi niya sa lungpo ito, sinasabi ko sa iyo, sabi niya sa lungpo, tumindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa bahay mo. Hindi sinabi ito ni Jesucristo na siya ay pinagaling na. Bakit? Kasi the moment na sinabi niyang pinatawad na kita sa iyong mga kasalanan, ay pinagaling na siya that time. Hindi lang siya pinagaling physically, na siya ay nakakalakad na, kundi pinagaling siya holistically sa kabuuan ng kanyang pagkatao. Kahit ang kanyang espiritual na kasakitan, ng kanyang espiritual na kamatayan ay binuhay muli ng Diyos at nagkaroon siya ng pananampalataya kay Kristo. Kaya nga sinabi niya sa mga Pariseo, ano bang mas madaling sabihin? Yung pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan? O yung lumakad ka at humayo? Pinagaling ka na? At makikita mo dito kung ano yung reaksyon ng lungpo na ito doon sa sinabi ni Kristo. Sabi ko nga, paano mo malalaman na si Kristo ay Diyos? Malalaman mo na si Kristo ay Diyos base sa mga reaksyon ng mga tao sa Kanya. Diba? Ano yung reaksyon ng lungpo na ito kay Kristo nung nasabi niya na siya ay lumakad? Nagdalawang isip ba itong lungpo na ito? Bago siya tumayo, nagdalawang isip ba siya? Hindi, kapatid. Ano yung ginawa ng lungpo na ito? Anong sinabi niyang, tumayo ka na dyan? 25. Ginawa ng lungpo, kaagad. Oras mismo, tumindig siya sa harapan nila, tumayo ang lungpo. Marahil, kapatid, iisipin nyo ganito, kapag sinabing lungpo, sila yung yung isa sa kanilang paa ay maliit, o baka parehong paa ay maliit. Bakit? Sabi sa science, kapag ang paa ay hindi ganun ginagamit, ito ay lumiliit. Itong lungpo na ito, sa buong talang buhay niya, hindi siya naglalakad. So maliliit ang kanyang mga paa. Pero the moment na sinabi ni Kristo, tumayo ka, makikita mo dito yung tinatawag nating absolute healing. Ang pinagkaiba ni Kristo sa mga ibang tao na nagsasabi, nag-claim na nakapagpagaling sila ng sakit,
is this: kapag nagpagaling ng sakit ang ating Panginoong Jesucristo, ito ay absolute. Ang kulang-kulang ay nabubuo. Ang bulag ay nakakakita. Ang pilay ay nakakalakad. At itong bagay na ito, kapatid, is based sa mga reaksyon ng mga tao sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Nung sinabi ni Jesucristo na siya ay Diyos na nagkatawang tao, bumaba mula sa itaas upang patawarin ang ating mga kasalanan. Ano yung reaksyon ng mga Pariseo? Nagalit. Kasi ang sinasabi ni Kristo, siya ay Diyos. Pero ano yung reaksyon ng lumpo? Tumayo siya ng walang pag-aalinlangan. Ano yung pinagkaiba ng lumpo sa mga Pariseo? Pananampalataya. Pananampalataya kay Jesucristo ng kung ano man ang sinabi ng Panginoon, ito ay kapani-paniwala at ito ay katiwa-tiwala. At nung sinabi ni Jesucristo sa lumpo, tumayo ka, siya ay naniwala at siya ay nagtiwala sa mga salita ng Panginoon. Kaagad, kapatid, siya ay tumindig sa harapan nila. Binuhat ng mga tao ang kanyang higaan kasi hindi na kailangan yung bagay na iyan. At umuwi itong lumpo na ito na mayroong reaksyon na tanging ang taong niligtas lamang ni Kristo ang gagawa nito. Ano yung reaksyon ng lumpo? Niluluwalhati niya ang Diyos. Makikita mo dito, kapatid, is the order of salvation. Na kapag tayo ay nililigtas ng Diyos, nililigtas tayo ng Diyos dahil mahal niya tayo. At kapag niligtas ka ng Diyos mula sa iyong kasalanan, pinatawad ka niya, binigyan ka niya ng kaligtasan, ano yung natural na reaction mo? Luluwalhatiin mo ang Diyos na nagligtas sa iyo. Kaso yung ibang reliyon, iba. Kamukha ng mga Pariseo, kamukha ng mga Eskriba, at kamukha rin ng mga ibang reliyon sa mga oras na ito. Ano yung una? Luluwalhatiin muna nila ang Diyos para sila ay iligtas. Baligtad, kapatid. Kaya napapagod yung mga tao na ito. Napapagod sila na luwalhatiin ng Diyos kasi iniisip nila, hindi pa nila nakukuha ang kaligtasan mula sa Diyos. Pero nung mga oras na yung kapatid, batid ng lumpo na ito, na siya ay naligtas. Kaya ano yung natural na reaksyon niya? Niluwalhati niya ang Diyos. Naglakad for the first time. Habang naglalakad, niluluwalhati niya ang Diyos. Sabi ko, paano mo malalaman na si Kristo ay Diyos? Base sa mga reaksyon ng mga tao sa Kanya. So yung mga nakakita doon sa mga oras na yun, anong reaction nila? Basahin natin sa 26. Nung makita ito ng mga tao, napakaraming tao sa bahay na iyon na nakikinig kay Kristo. Nung makita nila, mamasdan nila itong nangyari na ito, labis na namangha ang lahat. At ano yung reaksyon? Niluwalhati nila ang Diyos. By that time, kapatid, there was renewal in their spirit. Nagkaroon ng revival sa kanilang puso. Na sila ay patay sa espiritu ng mga oras na yon, pero nung makita nila si Jesucristo na nagpapatawad ng kasalanan, naniwala sila, kami rin kayang patawarin ni Kristo sa aming mga kasalanan. Namangha sila, kapatid. At niluwalhati nila ang Diyos sa nangyari doon sa lumpo. Pero ano yung isang phenomenon sa mga tao na iyon na nakakapagtaka? Di ba dapat matutuwa ka sa mga nakita mo? Matutuwa ka kasi yung lumpo nakalakad. Di ba dapat magsasaya ka? Kasi nakita mo na yung mga tao ay nagkaroon ng revival at niluluwalhati nila ang Diyos. Pero hindi. Ano yung reaksyon ng mga tao na nandoon? Kaysa sa matuwa sila, kaysa sa magsaya sila, ano yung nangyari? Napuno sila ng takot. It's very unusual, kapatid, sa isang tao na kapag meron siyang nakitang himala or miracle, ay matatakot siya. Pero ng mga oras na yun, kapatid, ang nasaksihan nila ay nagkaroon ng reaksyon sa mga tao
Napuno sila ng takot. Bakit? Pinag-aralan natin sa Christology na kapag na-realize mo na ang kaharap mo pala ay hindi lamang tao, kundi ang kaharap pala ay ang kabanal-banalang presensya ng Diyos sa lupa. Ano yung natural na reaksyon ng isang taong makasalanan? Natakot. Diba nakita natin yung kwento na ito sa pagpapatuloy? Si Jesus, pinatigil niya ang unos, pinatigil niya yung hangin nung siya ay nasa bangka, na nag-aalinlangan yung kanyang mga disipulo. Sabi niya, peace be still! Ang sabi niya sa hangin, peace be still! Ang sabi niya sa alon. At ito ay nanahimik orang mismo pagkasalita niya. Ano yung reaksyon ng mga tao? Natuwa ba sila? Nagsaya ba sila? Hinagas ba nila yung kanilang mga tuwalya at nagsabi, I knew it, ikaw ang Panginoon? Hindi! Ano yung reaksyon nila? Napuno ng mas malaking takot ang bangka. Si Pedro, kapatid, nung sinabi ni Kristo, ilagay mo dito yung net mo, para makapaghuli ka ng isda. Sabi ni Pedro, Panginoon, magdamag na ako ng dito sa dagat, wala akong nahuhuling isda. Sabi ni Kristo, gawin mo. Sabi ni Pedro, sige, dahil ikaw ang aking Panginoon, gagawin ko. So ginawa niya. Ano yung nangyari? Napuno yung mga bangka ng isda. Nung bumaba si Pedro, sinabi ba ni Pedro kay Kristo, Jesus, maganda siguro mag-business partner na lang tayo para yumaman tayong pareho. Kasi alam mo kung kailan ako pwede mangingisda. Hindi natuwa si Pedro. Bagkus ano yung reaction ni Pedro? Lumuhod siya sa harapan ng Panginoon at sinabi, Panginoon, lumayo ka sa akin sapagkat ako ay isang maruming tao. Isang reaksyon ng isang taong makasalanan kapag siya ay nasa presensya ng isang banal na Diyos. At hindi walang nila itong pinagkaiba sa mga oras na ito, kapatid. Nung maintindihan, nung masaksihan ng mga tao na ito na napakarami sa isang bahay na gawa ng semento at ng kahoy, silang lahat ay napuno ng takot. Nang malaman nila na ang kanilang kaharap ay hindi lamang tao, kundi siya ay Diyos. Kaya nga sabi nila, nakakita kami ngayon ng mga bagay na katakataka. Very unusual na aming maramdaman ang presensya ng Diyos dito sa lupa. So ano ibig sabihin nito, kapatid? Mula sa taas, pababa ang kaligtasan. Kung hindi bumaba mula sa taas ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, walang kapatawaran sa ating mga kasalanan at wala tayong katuwiran sa mga oras na ito. Lahat tayo ay karapat-dapat na pumunta sa impyerno kung hindi bumaba mula sa taas ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kundi binaba mula sa taas itong lumpo na ito, hindi siya mapapatawad sa kanyang mga kasalanan at hindi rin siya mapapagaling sa kanyang sakit. At ano ibig sabihin nito? Ang kaligtasan ng tao ay mula sa taas, pababa. Na ang lahat ay nagsimula sa taas, pababa. Na ang kaligtasan ay mula sa Diyos, papunta sa mga tao. Kaya sabi ni Pablo, by grace, you have been saved. Na ito'y mula sa Diyos na ibinigay sa iyo. Ang kanyang bugtong na anak, He is the gift of grace to us. At ano yung nais ni Kristo? Mas nais ni Kristo na ikaw ay mapatawad sa iyong mga kasalanan. Oo, maganda na ikaw ay mapagaling sa iyong karamdaman. Oo, maganda na ikaw ay gumaling sa iyong sakit. Di ba, Sister Casey? Maganda na ikaw ay fully na pagalingin ng Diyos. Pero ano yung mas higit na kagalakan sa iyong isip? Na malaman mong ikaw ay pagalingin ng Diyos? O nung malaman mo na ang kaluluwa mo ay ligtas na kay Jesucristo. At kahit anong mangyari dito sa buhay na ito, ang kaluluwa mo ay may pupuntahan dahil nakaangkla siya kay Kristo. Kung nasaan man ang aking Panginoon, doon ako pupunta. Ano yung mas kagalak-kagalak sa iyo? Hindi ba ang kaligtasan?
Kaya ang sabi ni Kristo dito, mas nais ni Kristo na ikaw ay mapatawad sa iyong mga kasalanan. Sapagkat yun ang misyon niya kung bakit siya bumaba mula sa taas. Naparito siya upang magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Mula sa taas, pababa. Kaya tandaan, ang kaligtasan ay mula sa taas, pababa. Mas mahalaga na ikaw ay mapatawaran kaysa sa ikaw ay pagalingin. Sapagkat maraming mga hindi naniniwala kay Kristo na pinapagaling naman sa kanilang mga karamdaman. In fact, kay cancer patients, hindi sila Kristyano pero sila ay pinapagaling ng Diyos. Pero ano yung meron sa Kanya? Ano yung meron sa atin na wala sa Kanya? Tayong mga may sakit sa ating mga kaluluwa ay pinagaling ng Diyos, absolute healing. Mula sa pagkapatay sa Espiritu, binuhay kang muli ng Diyos para magkaroon ng pananampalataya kay Kristo. I think mas makapangyarihang himala na iyon na ginawa ng Diyos na mula sa taas ay buwaba siya upang ikaw ay magkaroon ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Manalangin tayo ngayong umaga. Ama, maraming salamat sa biyayang ipinagkaloob sa amin. Ang biyaya na ipinagkaloob mo ang iyong buktong na anak upang siya maging kabayaran ng aming mga kasalanan at magkaroon kami ng katuwiran sa iyong harapan, O Banal na Diyos. Maraming salamat sa dakilang biyaya na ito. At sa aming pagsasagawa ng banal na hapunan ngayong umaga na ito, batid namin, O Diyos, na ang bawat isa na narito'y nangangailangan na maintindihan kung ano yung ginawa mo para sa amin. Kaya marapatin mo ngayong umaga na ito, na nawa ikaw ay aming mas lalong maintindihan sa pagsasagawa namin ng iyong banal na hapunan. Ito kami sa madalangin sa maparing pangalan ni Jesus.